Ito, simulan natin ma'am ang ating talakayan. Pag-usapan nga po natin itong RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Unang tanong ko dito ma'am, sa simpleng salita, ano ang RA 9003 at bakit ito importante o relevant? Sa pagkakaalam ko ma'am, 23 years na mula nung ito ay naipasa. O 20 yan, 23 rather. Bakit ito relevant sa mga panahon ngayon, Ma'am Ochi? Yung pong Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay batas po na kung saan ito po yung nagsasabi na kung paano ang mga pamamaraan at mga prinsipyo na kailangan gawin ng lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po ang mga barangay, sa tulong ng DENR, especially ng National Solid Waste Management Commission, ay ito po yung mga dapat gawin kung saan ang pagsasaayos ng basura mula sa household level o at source ay kinakailangan pong paghiwa-hiwalayin ito ng nasa ayos. Ibig sabihin, yung lahat ng uri ng basura, yung 4 na uri, ay kinakailangan pong kolektahin, ihiwalay at dalhin sa MRF ng mga barangay. Sa pamamagitan po nito, napapanahon po ito dahil dumadami po yung populasyon ng Pilipinas, kinakailangan po ang batas na ito ay maisakatuparan sa tulong-tulong po at pakikiisa ng mga barangay, ng mga lokal na pamahalaan at ng national government. Dahil ang dami-dami na pong trahedya na nangyari pagpasok po ng taon 2026, January 2026, ay sunod-sunod na po yung mga trust light. Kaya napapanahon po yata talaga na pagtuunan ng pansin na ang batas na ito na 26 na taon na ay kailangan pong i-full implemented na. Okay po. Dito sa batas na ito, Ma'am Ochi, ano yung bigay lang tayo ng mga 3 pinakamahalagang probisyon ng RA 9003 na dapat alam talaga ng bawat tao, bawat barangay at LGU, Ma'am Ochi? Una po, kinakailangan po yung Section 21, yung paghihiwalay po ng basura. Kailangan po yung mandatory segregation. Yun po yung importante dito Mandatory segregation at source. Ibig sabihin, mula sa mga tahanan, sa mga industriya, sa mga komersyal, sa mga ospital, kailangan po ito ay magawa. Segregation at source. At pag sinabi pong segregation at source, ibig sabihin po, mayroong 4 na lalagyan sa 4 na uri ng basura. Yun po yun, na ihihiwa-hiwalay na. Pangalawa pong magandang provision po ng batas na ito ay yung pag nagawa natin po yung waste segregation at the household level at source ay magkakaroon po ng waste diversion. Ibig sabihin po, yung mga barangay after po ng 3 years, kailangan po 25% ng ating basura sa mga barangay, sa mga LGU ay mababawasan. At after 5 years, tataas po ito ng tataas. Kailangan po ito ay bumaba ng bumaba yung mga paglaki ng basura. At pangatlo po, kinakailangan po, dahil inihiwalay natin ang basura, kinakailangan po ay yung 4 na basura ay kailangang may paglagyan. Yung nabubulok, isang uri ng basura, nabubulok o biodegradable, which is kalahati ng ating uri ng basura. 50 to 53% ng ating basura ay nabubulok. Kailangan po ito ay meron pong proper technology. Ibig sabihin, may pagdadalhan. At ito po kailangang i-compost. Sa pagko-compost po, marami pong technology available.
meron po, pwede pong ito ay ilalagay nyo po sa compost pit. No? Pwede pong ilagay yung pong, pwede po itong gawing ipakain sa mga bulate. No? Marami pong available. Tapos po, yung pong kalakal o yung mga recyclables, dapat po ito ay maibalik sa pabrika, which is 20 to 24% ng mga basura po natin ay mga recyclable. No, di magkano na po yun? Almost 80% na po dapat naalis na sa basura. No? At yung 20%, ito na lang po yung problemahin na natin. At itong pangatlong basura, which is residual, yung pong mga latak, yung mga panapuna na wala na after na alis na yung nabubulok, at yung pong mga kalakal, ito na lamang po ang pagtutuunan ng pansin ng barangay, ng munisipyo, at ng national government. At ito po dapat, ito na lang po ang ilalagay sa landfill. And may portion po dito, yung pang-apat na uri ng basura, yung pong mga special waste o yung mga delikadong basura. Mga toxic and hazardous waste. Maliit na porsyento na lang po ito, wala pa pong halos mga 1 to 2% po ito. Kaya ito na lang po dapat ang problema. Sipin nyo ho, kung talagang maipapatupad ito, wala tayong trust slide sa Binaliw sa Cebu. Wala rin po tayong trust slide sa Montalban. At wala rin pong nabotas landfill na pagsusunog kung naisaayos po natin ito. Yun, very well said, Ma'am Ochi. Eto, Ma'am, pag-usapan din natin itong isa pang mahalagang paksa in issue dito sa usaping ito, yung about sa open dump site. Totoo ba, Ma'am, na dapat wala ng open dump site sa buong Pilipinas? Since 2006 pa yata ito. And bakit meron pa rin until now, Ma'am Ochi? Sabi po sa RA 9003, ang liwaliwanag po doon, no? Kailangan po, after po ng maisabatas ang RA 9003 noong 2000, after po ng 3 years, no, after po ng 3 years, dapat po yon yung lahat ng open dam site ay iko-control po ng lahat ng mga LGU. Kung meron silang open dam site, ko-control po nila yon. Gagawing controlled dam site. After 3 years po yun, ho? At pagkatapos ng 5 years, wala na po talagang lahat na controlled dam site. At lahat ng mga ng residual o mga panapon, ito po yung dadalhin sa landfill. Yun po yung batas. Kaya ngayon po talagang totally dapat wala ng open dam site. Pero tingnan niyo naman po yung nangyayari ngayon. Grabe po talaga. Actually, ang ganda-ganda po ng batas na to. Kasi kami po sa Eco Waste Coalition, nagmomodelo po kami at ito po yung aming sinusundan. Ito pong sinasabi ng RA. At doable po na gawin mong zero waste ang barangay, ang subdivision, ang mga public market, ang mga eskwelahan, ang simbahan, ang ospital. Okay po, yun nga yung nakalulungkot pala, Ma'am. Dapat wala ng open dump site pero ginagawa pa rin ng mga tao. Pero ito Ma'am, sa assessment po ng Eco Waste Coalition, ilan pong porsyento ng LGUs yung fully compliant sa RA 9003? And kung mababa, Ma'am, bakit kaya mababa, Ma'am Ochi? Kasi ito based ho sa experience namin sa Eco Waste Coalition. Alam nyo ho, may batas po, pero pag pumunta po kami sa mga LGU at bumaba kami sa mga barangay, hindi po marami po sa kanila, hindi po nila alam kung ano yung nilalaman ng RA 9003. Marami po sa kanila ang hindi nakakaalam pa kung ano ang gagawin. May batas nga, pero nakukulangan po kami sa National Solid Waste Management Commission na
kulang na kulang yung kaalaman ng mga barangay kung anong technology, kung anong strategy ang gagawin para ma-fully implemented ang batas na ito. Yun po yung amin, sa karanasan po namin. Okay po, iyon. So, dito ma'am sa batas na ito, ano kaya ma'am yung mga karaniwang nilalabag na probisyon, especially sa segregation, MRF, no to incineration of plastic ban? Ano yung karaniwang nalalabag dito ma'am ng mga LGU, mga tao, Ma'am Ochi? Sa amin pong karanasan, yung pong waste segregation at source. Ito po yung talagang hindi po nangyayari sa mga bahay-bahay. Kasi usually, pag may dumaang mga mga vendor na namimili ng mga kalakal, yun po yun. Siyempre po, kikita kayo, yung naipon yung kalakal, definitely, ibebenta po nyo yun. Pero after po noon, ano nang mangyayari doon sa 3 uri ng basura? After na maibenta nyo yung kalakal. Isang bahagi lang po yung nawala. Pero yung the rest po ng mga basura, hindi po nangyayari. Kaya talagang kitang-kita po natin na kulang na kulang ang mga barangay sa pagtuturo sa mga household. Kaya talaga pong napakahirap. Okay po. Dahil dito ma'am, sa problemang ito or sa isyung ito, sa tingin nyo ma'am, sino ba ang dapat na managot o may pananagutan pag hindi sumunod ang isang barangay o munisipyo dito sa RA 9003? Ma'am Ochi. Actually, may provision po yung batas na pwede pong magsampa, mag-file ng kaso, citizen suit. Dahil hindi na ipatutupad ng barangay, ng munisipyo, pwede pong mag-file ang sinumang tao ng citizen suit. Kung ito po ay barangay official o mga local official, pwede po tayong mag-file ng administrative case laban dito. At ito po ay libre ang pagpa-file ng kaso. Kasi talaga pong ine-encourage ng batas na ito na dahil gusto po nating maipatupad ito ng maayos at ito yung tugon talaga para maresolba natin ang basura, paano natin ito mareresolba, ini-encourage po ng batas na ito na kung talagang hindi ito maipapatupad, ay pailan po ng kaso yung mga mandated. Kasi ang sabi po dito sa batas na to, minamanduhan po ng batas na ito na ang mga local government units, especially ang barangay, ang kailangang magturo sa bawat bahay na maghiwalay ng basura sa kanilang mga lugar. Okay po. So ito ma'am, last question ko na lang bago ko ipasa ang pagtatanong dito sa aking partner kay Bong Bukim. Ito ma'am, puntahan natin yung segregation. Para sa inyo ma'am or in your opinion, gumagana ba talaga ma'am yung no segregation, no collection policy sa mga komunidad? And ano yung nakikita yung problema dito, Ma'am Ochi? Alam nyo, yung no segregation, no collection policy, nasa papel lang po yan. Nasa papel lang po yan. Kasi tingnan nyo yung mga LGU, yung mga munisipyo at city. Meron po silang kinokontratang hauler. At alam po, sabi nga po ng iba, may pera sa basura. Kasi po, pag po yan ay ipinakontrata ninyo sa isang hauler, ano po ba ang gusto ng hauler? Siyempre gusto nila mas maraming basura. At ito po, siyempre, pagkausap nila ang mga munisipyo at ang mga city, kalimitan po dyan sa mga kontrata, may mga komisyon po yan. Dapat po kasi ginagawa ng munisipyo ang kanilang trabaho. Kung maghiwalay ng basura. Pero dahil nga kinontrata nila yung hauler, siyempre ang hauler gusto nila malaking kita. Kaya hahakutin nila yan, whether iyan ay segregated o hindi, kokolektahin po nila yan. At
Yan po yung hindi maganda. Siyempre po, kapag po yan ay kinolekta nila ng hindi segregated, hindi matututo yung mga tao. Di po ba? Kinokolekta naman kahit hindi hiwa-hiwalay eh. Kaya, hindi po natuturuan na magkaroon ng disiplina ang mga tao kapag ganyan po. No collection, no segregation, pero kukolektahin pa rin ng mga hauler, hindi po matututo ang mga tao na madisiplina. Okay po. Yun ang masaklap palang katotohanan, ma'am, ano, na hanggang sa papel lang pala itong no segregation, no collection policy. So anyway, ma'am, ito may karagdagan ding tanong itong aking kasama. Magtatanong din po siya sa iyo. So si Bombo Kim. Bombo Kim? Ayun po, magandang umaga Ma'am Ochi. Bombo Kim Ramos po ito at welcome po ulit sa programa. Ang katanungan ko po Ma'am, siguro more on backgrounder tayo. Ano po bang sitwasyon ng bansang Pilipinas nung hindi pa naipapasa o wala pang batas na RA 9003 para po sa konteksto ng ating mga tagapakinig? Before po ng maipasa yung RA 9003 ng January 2020, no, ay ang mga LGU po ay mayroong kani-kanilang mga ordinansa, no, kung saan paano maghihiwalay ng basura. That was before RA 9003. Kanya-kanya po, kagaya po dito sa aming bayan, dito sa Carmona, Cavite, meron po kaming sariling ordinansa na kung saan kailangan din pong maghiwalay ng basura. Kaya yun po yun. Kaya lang, nung maipasa po yung RA, mas naging national-wide po. Meron pong national na batas na kung saan ito po yung dapat susundin ng bawat pamahalaang bayan o syudad sa buong Pilipinas. At napakaganda po ng batas na ito. Ayun Ma'am Ochi, ano po ba yung nakita nating advantage for the past 23 years na naging sentralisado na itong kumbaga obliga sa tamang pagtapon ng basura? Yun pong hindi ko po masyadong naintindihan. Pakiulit nga lang po. Ayun po ma'am, ano po ba yung naging advantage na kasi dati sabi niyo po ay yung local ang ordinance in terms of segregation ng basura. Ano po ba yung naging nakita nating advantage na sa pagkakapatupad nitong RA 9003 naging centralized na yung mismong batas na maging obligado tayo na mag-separate, mag-segregate at maging tama ang pagtatapon ng mga basura? Ang isang benefit po nito ay naobliga po ang lahat ng mga LGU sa buong Pilipinas na mag-submit ng kanilang 10-year plan. Inoobliga po, nagbigay po ng template ang National Solid Waste Management Commission sa bawat mga LGU kung paano nila gagawin ang 10-year Solid Waste Management Plan ng kanilang mga munisipyo at mga syudad. At dito po sa 10-year plan, papakita po nila kung ano po ang mga gagawin nila sa loob ng 10 taon na pagsasaayos ng kanilang basura sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga munisipyo at mga syudad. Anong mga technique, paano nila gagawin ang waste diversion sa loob ng 10 taon. Ano-anong mga technology ang mga kinakailangang gawin sa 4 na uri ng basura. Nakalagay po yan. At mayroon po silang target na sa ganitong taon, babawasan nila itong mga ganitong basura sa susunod na taon. At kung may plano po silang magtayo ng landfill, nakalagay din po doon. At kung saan po nila yung kanilang basura, kung wala silang landfill, saan po sila nangontrata na itapon ang kanilang basura o yung residual. Kung saan landfill sila, kung ito po ba ay sa Rizal, saang lugar na landfill. At ito pong landfill na to na kanilang paglalagay ng basura, dapat po ito ay nakarehistro sa
National Solid Waste Management Commission na sila ay rehistrado na mag-collect at maglagay ng basura sa kanilang landfill. Ito po yon. Yun, ma'am. So speaking of, since may ganun na po tayong requirement, matanong ko rin lang po, with this law, madam, ay nabibigyan pa rin po ba ng kumbaga modified powers itong mga LGU o barangay LGU natin when it comes sa kung paano sila magse-set ng specific na multa or offense na mahuhuli nila or sa mismong collection and other things na kumbaga specified sa sitwasyon ng kada barangay o LGU? Yes po. Kasi po dito po sa 10-year plan na binabanggit ko, bahagi po ng strategy na gagawin po ng mga munisipyo ay yung pagtatakda ng ordinansa para po mas mabilis at mas maganda nilang maipatupad yung pong pagsasaayos ng basura sa kanila pong mga munisipyo at syudad. Kailangan po ay may nakatakdang gagawin na pulisiya at ito ay ang pagpapasa ng isang ordinansa kung saan nakapala-upload lahat doon ang mga gagawing paraan at teknik ng mga munisipyo o ng syudad para mas mabilis at mas magandang maipatupad itong mga nakalagay sa 10-year plan. At the barangay level din po, nire-require din po ng mga LGU na gumawa ng 5-year plan ang mga barangay solid waste management committee ng mga barangay para po magtulungan yung pong barangay at ang munisipyo na mas mabilis at mas saayos yung pagpapatupad ng 10-year plan ng mga munisipyo. Kaya ganun dapat po nagkakaisa, nagko-coincide, nagtutulungan ang barangay at munisipyo. Ito po yung kagandahan sana na dapat nagawa. Kasi kung ito po yung nagawa, wala po tayong ganong problema. Ma'am, siguro ay itanong ko na din po kasi hindi naman lingid sa ating kalaman kumbaga nire-require natin yung mga LGU na mag-submit sila ng 10-year plan with regard sa pagtamang disposal ng basura, pero may mga lugar po talaga na talagang wala silang solid waste management o simpleng landfill para pagkolekta ng kanilang basura o pag-ipunan o pagtapunan. And while ang nangyayari po kasi may mga ordinansa o siguro po sa batas ng Pilipinas pinagbabawal ang pagsunog ng basura, sila po wala nang talagang choice. Kahit siguro paghuhukay baka mapuno yung mga lupa nila ng mga basura, talagang yung choice nila magsunog na lang po. Ano po ba yung mga alternatives na may offer natin para kumbaga may pagtapunan kung mismong sa barangay mismo wala silang landfill o sariling solid waste management? Sa totoo lang sa mga probinsya po na kung saan may mga malalawak na lugar na kung saan hindi po kailangang magsunog kasi sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act, bawal po ang pagsusunog ng basura. At bawal din po ang basta pagtatapon kahit po inyong likod bahay ginawa nyong basurahan. Bawal po yan. Meron po yung kaukulang penalty sa RA 9003. Pagsusunog, 300 pesos to 1,000. Magtapon ka ng basura sa kalye o sa inyong gawin mong basurahan ng yung bakanting lote, 300 to 1,000. Alam nyo yung pong basura, kung talagang lang maghihiwalay kayo, kung may malawak kayong lugar sa inyong likod bahay, yung nabubulok, ano ba naman na iyon ay ibaon nyo? Kasi nakakatulong pa po yan para ma-enhance yung lupa, para maganda lalong pagtaniman. Kasi habang nabubulok po yung basura, ito po ay nagkikreate ng mga microbes, ng mga mikrobyo, na tutulong para mas maging lalong yung lupa ay maging maganda sa pagtatanim. Kaya wala akong nakikitang dahilan para magtapong kayo at magsunog. Dahil kung ito ipinagbabawal ng batas, mayroong paraan para hindi mangyari ito.
At kung kayo ay walang lugar, let's say, sa Metro Manila, wala tayong lugar para mag-compost, eh di kumuha ka ng mga paso o kaya sirang balde, sirang palanggana, sako, na kung lagyan mo lang ng lupa, lahat ng nabubulok mo, doon mo ibaon. Sa loob ng 30 to 60 days, lahat ng mga pinagbalatan mo, mga tira mong pagkain, magiging fertilizer to, magiging lupa. Hindi natin kailangang ito ay itapong kung saan-saan. May paraan. Kapag gusto mo, may paraan. Yun nga hong sa Metro Manila, nakikita ko yung talagang gustong makatulong, makiisa, maipatupad ang batas na ito. Sa mga bubong nila, makikita nyo po, meron silang mga composting area. Meron silang mga halaman. Kasi kapag po na-compost na yung mga nabubulok, pwede nyo na po yung pagtaniman. At minsan, dahil yung mga buto-buto ng kamatis, buto ng kalamansi, tumutubo yan sa compost nyo na pwede nyo nang pagsimulan ng inyong mga paghahalaman o gardening. Kaya wala po akong nakikitang dahilan para hindi tayo tumupad. Huwag tayong magsunog, huwag tayong magtapon. Yun po yun. And siguro ma'am, balik na lang po ako dito sa siguro dun sa regarding sa LGU. Siguro po ito ang last kong katanungan bago ko ibalik kay Bombokier. Kasi ang mga problema ng LGU, madam, ang sinasabi nila, ang hirap sa disiplina kahit mag-enforce sila ng mga ganitong efforts sa pagpapatupad ng RA 9003, may mga yung hindi disiplinadong mga residente ang nagiging problema sa ganitong tamang pagtatapon ng basura. Ano po ba yung dapat gawin ng kumbaga LGUs para maging kumbaga epektibo yung kumbaga na ma-ensure yung segregation at tamang pagtatapon, and siguro sa in general ma'am, sa tingin niyo po ba effective itong RA 9003 o oras na para amyendahan po ito since 23 years na din po yung nakalipas bago ito maipasa, madam, o after itong maipasa? Ako po ang nakikita ko, dapat ang pagpukusan ng mga LGU at ng barangay ay yung IEC, Information and Education Campaign at the household level. Ito po yung hindi nila ginagawa, magbibigay ng leaflet sa bawat bahay. Pero dapat po yun may pagpapaliwanag. Dapat po yung pinapaliwanag nila sa mga tao. At kung kailangang mag-demo, ipalabas nila yung basura ng mga bahay-bahay sa kanila lugar. Halimbawa, sa isang bahay, pumunta ka, nagbigay ka ng leaflet, eto yung 4 na uri ng basura. Ipalabas mo, sige ilabas nyo yung basura nyo. Turuan mo yung mga tao na maghiwalay ng basura, mag-demo ka. Ganito po ang paghiwalay ng basura. No, sa susunod po, bibigyan namin kayo ng pagkakataon. 1, 2 beses kayong hindi tumupad ng paghihiwalay, hindi na po namin hahakutin ang inyong basura. At ito po ay may lakip na ordinansa. Kapag hindi po kayo tumupad, mayroon pong kaukulang multa. Naho. At kung kinakailangan, magkaroon kayo ng kasunduan doon kasama sa ordinansa, yung kasunduan ng household at ng barangay o ng munisipyo, na kapag hindi kayo tumupad, mayroong mga penalty. Ito po yung hindi nila ginagawa na pwedeng gawin kasi ito binagawa po namin sa mga barangay at the household level. At ito po yung epektibo. At ito po yung hindi nagagawa ng mga barangay at ng mga munisipyo. Epektibo po ito. Kapag ginawa po nila to, ay palagay ko po, 99% susunod po yung mga tao. Okay po, yun. Balik sa akin, Ma'am Ochi, kay Bombokier. Ito, ma'am, mga remaining question na lang, ma'am, So, kanina, ma'am, nakausap din namin ng live yung kapitan dito sa Laniton, Basod, Camarines Norte. Yung issue nila, ma'am, parang tawag nito, may mga nahukay or nakuhang medical waste sa kanilang barangay. Galing pa yun, ma'am, ng Iriga hospital dito sa Iriga City. Imagine, napakalayo, ma'am, Iriga, tapos Basod yung
pinuntahan ng mga medical waste. Ang baho-baho raw. Ano nyo dun, ma'am? Paano nyo yun, ma'am, tinitignan? Yung mga kasong katulad nun. Labag ba yun, ma'am, sa RA 9003? Po yan. Ang RA 9003 po ay ang mga basura pong sakop nito ay yung pong nasa mga bahay-bahay, industriya at komersyal. Hindi po kasama ng batas na ito ang mga hospital waste o yung mga basura galing sa mga ospital. Hindi po yon kasama. Kaya talagang malaki po ang paglabag. No, mayroon po kasing probisyon na kung saan hospital waste po lang. At ito po ay hindi po kasama sa RA 9003. Okay po, yun. At least nalinawan kami doon, ma'am. O ngayong Earth Month, ma'am, palibhasa Earth Month pa rin ngayon, ano ngayon, ma'am, ang grade nyo sa mga national government sa pagpapatupad nitong RA 9003? Para sa inyo, ma'am, pasado ba sila or bagsak? Ma'am Ochi. Actually, para po sa akin, baksak po sila. Kasi nga, yung pong nabotas, noong pong nakaraang Wednesday, nagrally po ang komunidad ng nabotas. Kasama po ako doon ang Eco Waste at isa po ako sa nagsalita. Talaga pong, it is a failure on the side of the government, especially ng DENR. Hindi po nila ginawa ang kanilang trabaho. Dahil ang linaw-linaw po sa RA 9003, sa pagpili pa lang ng lugar para gawing sanitary landfill, meron na pong nakalagay at napakaganda. No, sa pagpili pala ng lugar, kung paano ito i-operate, no, at paano ito patuloy nagagawin at tutupad. Ang ganda-ganda po ng batas na hindi ko po nakita, no, na hindi po sana nangyari yung trust slide sa Binalu Cebu, hindi rin po nangyari. Dapat yung pong trust slide sa Montalban, Rizal, hindi rin po nangyari. Dapat yung pagrereklamo ngayon, kasi nung isang araw po nasa San Mateo landfill kami, kausap po namin ang komunidad. Gusto na nila pong ipasara ang landfill nila sa San Mateo. At ngayon po, yung pong sa Nabotas, kung naipatupad lang po ang napakagandang sinasabi kung paano i-operate ang landfill, wala po sanang buhay na nawala at na namatay. Wala rin pong mga nasaktan. Kaya talaga pong ang laki-laki ng pananagutan ng operator ng landfill at ng National Solid Waste Management Commission sa mga nangyaring ito. At sila po'y dapat managot. Sila po'y dapat managot. Okay po. Eto pa, ma'am, siguro maipahabol ko na lang itong katanungan, ma'am. Kasi ito, debate ito dito sa RA 9003, yung about, ma'am, sa waste to energy. Pabor ba kayo, ma'am? O pabor ba ang Eco Waste Coalition dito, ma'am, sa waste to energy kung labag ito sa RA 9003, ma'am Ochi? Labag po ito kasi isang uri po ito ng pagsusunog. At labag din po ito sa Clean Air Act. Kasi po doon, hindi po dapat ang pagsusunog. No, ito po lang yung nakikita ko. Dahil hindi po nila naipatupad ng maayos ang RA 9003, humahanap po sila ng sang solusyon. Itong WTE na nalalabag po sa dalawang batas na ito. At hindi po ito tunay na solusyon. No? Dahil magke-create po tayo ng bagong problema. Dahil kapag sinunog po natin ang basura, magke-create po ito ng dalawang mabagsik na lason na dioxin and furan na lalason sa ating hangin, sa ating lupa, sa ating katubigan, no? At magbibigay po ito. Kasi carcinogenic po ang dioxin at furan. Magbibigay po ito ng iba't ibang uri ng cancer sa tao. At ang damage nito sa environment. Kaya yung WTE o waste to energy, hindi po yan solusyon. Ang solusyon po ay ipatupad ng 100%
ang RA 9003 at tiyak ito po ang tamang dapat ginagawa para matulungan natin at matugunan ang problema sa basura. Sa tingin nyo, ma'am, sapat ba, ma'am, yung penalty Mm-mm. sa RA 9003 para matakot talaga yung mga tao, yung mga residente, mga Managot. barangay, Mhm. na wag magtapon sa hindi naman talaga tamang tapunan, Ma'am Ochi? Hindi naman po tayo pwedeng hindi sumunod sa sinasabi po, yung penalty po kasi doon, bukod po sa penalty na pera, meron po itong na pwede po kayong mag-community service ng 1 hanggang 15 araw. Palagay ko ito yung mas matindi kasi yung pera po madaling bayad eh. Mas maganda po siguro yung community service na 1 araw hanggang 15 araw para maramdaman nila na kailangan talaga pala na mag-ayos ng basura. Ako sa tingin ko, mas yung community service. Okay po, yun. Ano po ba, ma'am, sa inyo, para sa inyo, yung kagandahan nito nga pong, yun nga, community service? Pag halimbawa, nag-community service, ano yung parang magandang epekto nun, ma'am, compare dito sa pagbabayad or halimbawa, makulong? Ma'am Ochi. Kasi dito sa community service, pagwalisin nyo araw-araw. Ito po yung, kasi pag sinabi natin community service, ay iyan po barangay o munisipyo ang magsasabi sa inyo, ano yung gagawin mong community service? At maganda po sana yung paglilinis. Doon po mag-focus yung community service. Paano mo pananatilihing malinis ang isang lugar? Kaya sa loob ng 1 hanggang 15 araw, ay paglinisin mo para makita nila yung kahalagahan kung paano panatilihing malinis ang lugar. Kaya from there, matutunan mong pahalagahan na isaayos yung basura sa inyong mga tahanan. Ganito pala, maganda pala, na kung isasaayos ko yung kalinisan at kaayusan ng bawat lugar, magmumula ito sa mga tahanan. Kaya ako sa tingin ko, yung magbayad ka o pagkakulong, yung dalawang yon ang maganda. Pagkakulong at pag-community service. Okay po, yun. Very well said, ma'am. Eto, ma'am, kasi kayo, ma'am, sa Eco Waste Coalition, ano, ma'am, yung maimumungkahi nyo na at least 3 na konkretong hakbang o solusyon na dapat gawin talaga ng LGU ngayon din para sumunod sa batas yung mga residente, yung mga tao, and maging sa zero waste, Ma'am Ochi? Una po, nakikita po namin na magpasa muna ng ordinansa. Kung wala pa sila, magpasa ng ordinansa. Ipatawag, pagkatapos magawa ng ordinansa, ang munisipyo at ang barangay, kinakailangan po maglaan ng pondo. Pangalawa, maglaan ng pondo ang pamahalaang bayan o ang city ng pondo para gastusan yung information and education at the barangay level. At ponduhan yung mga materyales na kinakailangan. Kung kinakailangang bumili ng mga bisikleta na mayroong mahahakot yung basura. Kasi may mga iskinita po na masisikip sa barangay, hindi kayang daanan ng truck o kaya ng mga barangay patrol. Pwede pong yung mga bisikleta na may sidecar, ponduhan po yan ng munisipyo. Kung walang pondo ang mga barangay. Pagsamahin po natin yung IEC, yung pondo, plus ordinansa. Palagay ko dito pa lang, nakikinikinita ko na magiging successful. At pagkatapos, kailangan saan dadalhin magkaroon ng MRF. Ito yung pangatlo.
magkaroon ng materials recovery facility yung mga barangay. Kung walang lugar ang barangay, magkaroon ng MRF ang munisipyo. Pagkahakot at the barangay level, dadali na sa MRF, sa central MRF ng munisipyo, kung saan yung mga nabubulok ay mayroong kaukulang technology na pagdadalhan, yung mga recyclable ay may paglalagyan, yung mga residual ay may paglalagyan, at yung special waste ay may paglalagyan. Ito po importante. Kapag ito po yung nagawa, 90 to 100% magsasaksid po ang barangay at ang munisipyo. Okay po. So ito ma'am, mga remaining question na lang. Kayo ma'am sa Eco Waste Coalition ngayong Earth Month, ano ma'am yung mga programa? May mga programa ba kayo ma'am na ginagawa or gagawin? And ano pa ma'am yung mga susunod pa natin sigurong hakbang para yun nga, ma-educate yung mga tao tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, Ma'am Ochi? Ngayon po ay ngayong Earth Month po, nakapokus po kami sa paano lalabanan yung pagpupush ng national government ng WTE. Kaya po, kami po, sinimulan po namin yung Earth Day namin dito nitong Holy Week, kung saan nakapaloob po doon sa daan ng krus, sa Kalbaryo, yung pag-issue ng waste to energy dahil may mga komunidad po na maaapektuhan. Kaya itong buong Abril, after ng aming daan ng cruise sa Smoky Mountain na kung saan itatayo ang isang waste to energy at i-displace yung mga community doon sa area, ito po, sinabayan po namin ito nitong nakaraang linggo. Nagkaroon po kami ng National Strategic Plan o workshop para sa waste to energy. Luzon, Visayas, and Mindanao na amin po mga miyembro. Kasi binibilisan na po. Ito po ang pagpapasa ng waste to energy sa Kongreso na naipasa na po at ngayon po nasa Senado. Talaga pong ito po ay isa sa mga priority project po ng administrasyon ng ating Pangulo. By June, gusto po ito ng Pangulo na maipasa. Kaya yung amin pong mga gagawin o activity ngayong April ay nakapokus po lahat geared toward para mapigilan ito pong pagpapasa ng waste to energy. Kaya yung pong aming ginawang rally sa DENR, bahagi po yan. At patuloy po yung pong ginagawa naming mga pagmomodelo at the barangay para pa makita nila na hindi waste to energy ang solusyon, kundi yung mga zero waste model at the barangay level. Ito po yung aming pong Earth Day this April, dito po nakapokus para po, bakit tinututulan nyo? Ito ang aming solusyon. Kaya sana makita po nila to, yung mga ginagawa ng non-government organization, lalong-lalo na po ang Eco Waste, na hindi solusyon ang waste to energy. Okay po yun. So very well said, Ma'am Ochi. So ito ma'am, bago tayo magtapos sa interview natin, ano na lang siguro ma'am ang panawagan nyo sa ordinaryong mamamayan? Ano ba ang magagawa nila bukod sa mag-segregate ng basura para makatulong, Ma'am Ochi? Panawagan po ng Eco Waste Coalition na sana po bilang mga caretaker na sinasabi po ng Diyos sa atin na maging tagapangalaga tayo. Magagawa lamang natin ito kung sa pamamagitan ng batas na RA 9003, ang paghihiwalay ng basura at the household level ay malaking bagay po ito. Malaking bagay po ito para po tayo maipakita natin na tunay na tayo ay nagmamalasakit. At sana po, yung hindi pagsusunog, yung hindi pagtatapon ng basura sa iba't ibang lugar
gawin po natin ito. Maliit lang pong bagay ito pero sa kabuuan kung ang lahat ng mga mamamayan ay makikiisa na maipatupad ang batas na ito, palagay ko po ang masusolusyonan nito ay hindi lamang basura, pati po ang climate change. Ngayon po ang init sobra. At ito po ay dahilan na rin po ng di natin pagsasaayos ng basura. Kaya kung magagawa lamang po natin ito, maa-address po nito ang napakaraming problema. Hindi lang basura, hindi lang climate change, hindi lang WT. Kaya sana gawin natin ito, makipagtulungan tayo, hindi lamang sa gobyerno. Ito'y po'y para sa ating kapakanan, para sa kalikasan, para sa bawat komunidad. Yun lamang po at maraming salamat.